Dear DJ Cory, type ko ang boyfriend sang anak ko. Itago lang ako sa ngalan nga Edna. Nag-umpisa ang tanan sang ginpakilala sa ako ni Mel, ang akon one and only daughter, ang iya nga boyfriend. Itago ta lang siya sa ngalan nga Ron. Ginaamin ko sang una ko nga pagkakita kay Ron, na-impress ako. Gwapo siya, mataas, namilawas, kag halata nga halin sa may kaya nga pamilya. Ideal/trophy boyfriend, kumbaga. Pero hindi ang first impressions ko ang nangibabaw sa amo nga tiyempo, kundi ang instinct ko bilang Iloy nga protektahan ang anak ko. Balaan ko nga wala pa experience sa pakikipag-boyfriend si Mel, kag sa looks kag dating ni Ron, may kahadlok ako nga basi playboy siya. Kag hindi niya pagseryosoho ng anak ko. Gintulo ko siya kag ginhambalan. Wala naghambal sa imo si Mel nga hindi pa siya allowed mag-boyfriend? Wala tita. Sabat ni Ron. Nga I'm sure na-intimidate siya sa panulo ko kag the way ako nga maghambal. Ma, I'm 21. Reaksyon ni Mel. I know. Pero bago ka palang nagsugod sa trabaho mo and you're still living with me. Sabat ko sa iya. Hindi pa man kami magpakasal, ma? Depende pagdepensa ni Mel. Bisan pa. Sabat ko sa iya. Mel, tita, I gotta go. Thank you. Hambal ni Ron kag nabilin kami ni Mel. Wala mo siya tayo ginamo na, ma. Kindala ko gani siya di para makilala mo siya sang formal. Di ba hambal mo dapat open kita sa isa kag isa? Hambal ni Mel sa akon nga daw mahibi na. Wala na si papa mo. Grabe ang pangabudlay ta para makatapos ka. Subong may obra ka na? Unahan na yung pangabuhi ta. Hindi nga unahon mo pang pag-boyfriend. Sabat ko sa iya. Sang college ko bala ma, walagi ko kagi boyfriend. Ginpati ko man ang advice mo nga ma-boyfriend lang ko kung may trabaho na ko. Di subong hindi pagid yung pwede. Sabat ni Mel. Naghibi na gid siya kag nagsulod sa iya nga kwarto. Sa bagay, tuod man ang hambal niya. I don't know. Dawgin na abot lang gid ako sa pagka-istrikta ko sa makita ko ang boyfriend niya. Ang akon man lang tani, lantawan ang reaksyon niya kung paano niya i-defend ang daughter ko. I realized nga daw naglapaw ako, so nangayo ako sang sorry kay Mel, kag nag-okay kami. Nangin okay man kami. I told her, yes, allowed siya mag-boyfriend kay adult na siya, pero that doesn't mean nga hindi kami mag-set sang boundaries. So ang rule namon, hindi pwede sleepovers, kag kung may date, be home before 9 p.m. Pero one night, nag-worry ako kay pasado 9:00 na sang gabi, wala pa si Mel. Ginatawagan ko ang phone niya pero off. So ang ginhimo ko, ginpangita ko si Ron sa Facebook. Hindi ko siya ma-reach, so ginlantaw ko anay ang timeline sa Facebook ni Mel. Hindi ko siya ma-reach, so ginlantaw ko anay ang timeline sa Facebook ni Mel. Timing nga may picture siya nga nakatag si Ron. So gin-PM ko si Ron hoping na makita niya ang message request ko. Hi, mama ni Melanie, upod ka mo? I was trying to call her pero off ang phone niya. Hambal ko sa PM. After a few minutes, nagsabat siya. Good evening, tita. Sorry, pero hindi kami upod ni Mel. Nag-call man ko sa iya, pero yes, off ang phone niya. Are you sure? Please lang, papulian na siya kay ginanervyos na ko. Reply ko kay Ron. Dugay-dugay naka-receive ako sang picture halin sa iya. Nakibot ako nga wala siya bayo. Naka-shorts lang. Hoy, bastos.
Ano nang ginsend mo? Siguro upod ka mo da ni Mel, no? Ano ginahimo nyo? May ginahimo ka mo nga ano-ano? Di ng anak ko? Reply ko sa iya in all caps. Ay, pasensya tita, pero wala dituod si Mel. Ginsend ko lang ng picture para proof sa imo nga ari na ko sa balay kag hindi kami updanay. Reply ni Ron. Wala na ako nagsabat. Dugay-dugay nag-video chat siya. Hindi ko pa tani pagsabton pero sa pinsar ko basta may importante siyang hambalon about kay Mel. Ginaccept ko ang call kag nakibot ako kay wala man siya gihapon bayo nga pang ibabaw. Ginunahan niya ko hambal. Hello tita, wala dituod si Mel. Basi bala may overtime sa work? Mr. Ron. Tani, bago ka nag-call sa ako, nagsuksok ka na isang bayo. O sige na, bye. Sabat ko siya sabay drops ang call. Timing man nga nag-abot si Mel. Din ka halin man? Doon nervyuson man tasi mo. Ginatawagan ka off ang phone mo. Akigo nga paghambal kay Mel. Sorry man, nalubat ko. Gin-rush na mo sa ospital ang amon office mate kay natumba siya kagina. Mayo lang nag-okay man siya. Gindulong pa siya namon sa balay nila. Kag dito ko na pamatudan nga naghahambal gid man sang matuod si Ron. Sang managtulog na ko, natingala gid ako nga hindi ba kuha sa pinsar ko si Ron. Hambal ko sa kaugalingon ko. Daw mabuot gid man siya kag responsable. Pero nga aamo ni. Nga daw may napukaw sa akon sang makita ko siyang wala sang bayo. Hindi ko ma-deny that Ron is a very attractive young man. Actually, kalukalay kay si J.M. de Guzman. Kagang lawas niya, sarang makapukaw sa nagakatulog na balatsyagon. May abs. Manami ang kortes ng iya nga maskulo sa dugahan kag mga butkon. By the way, temprano ako na byuda and ever since nangin single mom ako, si Mel na ang nangin priority ko. So dugay na nabakante ang tagipusoon ko, pati ang garahe. Pati ang garahe ko. Pero ginignore ko lang ang nabatsyagan ko, hagin kadlawan ang lawas ko. Hambal ko sa kaugalingon ko, hoy, naano ka? Bugtaw. Dugay-dugay nakabato na kaliwat sang chat from Ron. Tita, nag-abot na si Mel. Sorry ha. Tita, nag-abot na si Mel. Sorry ha, nag-worry man ko. Total, naghambal siya sa matuod, nag-reply ako sang, yes, thanks. A few seconds later, nakita ko sa notif ko nga may friend request siya. Ginaccept ko. Sa pinsar ko mayo managani para ma-monitor ko activities nila ni Mel through Facebook. A little bit later, na-surprise ako kay may gin-heart siya nga profile pic ko. Pero sa kadamos ang pipi ko, ang old pipi ko pang gin-heart niya. Picture ko sa Boracay nga naka-bikini kag medyo sexy ang dating. Sa pinsar ko, ano ba yan? Nano ning bata nga ni? Pero sa tuod lang, ginkilig ako. Hindi ko ma-explain nga mo tong ginbatsyag ko. Ginbaliwala ko lang. I said to myself, basi nagapasip-sip lang ni, gapalakas. Pero hasta matulugan ako, ang itsura gihapon ni Ron ang makita ko. Magpiyong ako. The next day, naglisensya si Melissa kung pwede niya pakadoon si Ron sa balay after work. Diri ko na sila ma-dinner and if I can cook something for them. Hindi ko maintindihan nga daw mas ako pa yung na-excite nga makita liwat si Ron. Sure anak, sabat ko kay Mel. Yay! Thanks ma, I love you. Malipayon nga reaksyon ni Mel sabay kiss and hug. Basta nak, promise mo sa akon ha. Hindi ka na mamana ha? Lambing ko sa iya. Yes ma, wala pa na sa mind tamo ni Ron matipon pa kami anay money. Sabat ni Mel sa akon. Fast forward around 6 p.m. nag-abot na si Mel kag ang boyfriend niya nga si Ron. Good evening tita. Hambal ni Ron nga all out ang smile. Na-impress ako sa iya. Sa iya nga perfect set of teeth.
Kag isang time nga to, mas nahimutaran kong itsura niya. Kagwapo, gidman sa iya. Katangos ang iya nga ilong. Chinito ang mata, kapulas ang lips. Basta, grabe ang dating. Tita, para sa imo, chocolates. Dugang niya pa. I must say nga na-surprise ako nga ginhatagan niya ako chocolates pero I took it na lang na gusto niya lang ako i-please. Well, nangin maayo ang amon nga hindi nangin maayo ang amon nga first meeting. Thanks Ron, pasensya ka na ha. Sang una. Wala gid kaso tita, naintindihan tagid ka. Sabat ya sa ginbapungko ko siya sa sala while nagsaka sa iya kwarto si Mel para mag-ilis. By the way, Ron, pila ka na? Pabangkot ko sa iya. 22, tita. 1 year lang gap na mo ni Mel sa Batya. Bata ka pagidman. Wala ko kabalo nga mutong nangin sa bat ko. Ikaw magani, tita. You look young and sexy gyapon. Abi ho gani magulang ka ni Mel. Dugang ni Ron. Sus! Ikaw kabalo ka mang into. Joke ko sa iya. Hindi tita, tuod niyang ginambal ko. Tapos, sa imugid na kuha ni Mel ang kagwapa niya. Dugang niya pa. Hindi sa pagpahambog, sa edad ko nga 42, nagkakasalaan gid man ako nga sister ni Mel. And proud ako nga maghambal ka gifted ako with a slim waistline and a nice looking pair of assets. Sa punto nga ito, medyo nakabatsyag ako sa kailang. Gani kinaulango ko si Ron. Ikaw bala mo, sige pasado ka na sa akon Dayo nag-excuse ako sa kaugalingon ko. O siya, dala lang ka manay ha, kay ma-prepare ko sang dinner. Sang nagtalikod na ako, nakita ko sa mirror nga ginasundan ako ni Ron sang tulok. Kagang iya tulok na naog sa hawak ko. Weird. Basta nakabatsyag ako something with the way siya magtulok sa akon. Before ako magtulog, ginstalk ko ang Facebook niya. Ambot, anong nagsulod sa pinser ko nga, ginaisa-isa ko gidlantaw mga posts sa timeline niya. May mga videos siya nga nag-workout sa gym. Sometimes wala siya t-shirt. Kung kisa, naka-tank top lang. Ginalantaw ko ang video niya nga naghakot sang dumbbell, kag naga-flex ang iya nga muscles. Syempre, ginabalhas siya. So, mas nangin defined tulukon ang muscles niya. Sa pinsar ko, this is why kanami isang body niya. Naga-gym gali siya. I don't know DJ Cory, pero daw gulpi lang ako ginutan. Tungod sa ginalantaw ko. Nakabatsyag ako sang init sa lawas nga dugay ko na nga wala pabatsyagan. Ay nako, ambal ko sa kaugalingon ko. Ay, ano nang kinabatsyag ko man? No, hindi pwede. This is wrong. May nakita pa ako nga picture niya nga daw model siya. I don't know what came over me. Ginsave ko pa sa gallery ko. After sad to chat na si Ron sa akon like, good morning tita, how are you tita? Tapos gina-flood hearts niya mga stories ko kag posts sa Facebook. A few days later, nagpabaluliwat si Mel nga makadto si Ron sa balay. Pero this time, nakibot ako nga nauna siya abot. Chocolates and flowers, tita. Ambal ni Ron sa akon. Nga may flower? Para kay Mel ni? Sabat ko sa iya. Medyo na-surprise ako pero deep inside, ginkilig ako. Sa kadugayon, subong lang ko liwat na kabaton, bulak, halin sa lalaki. Hindi tita, para na si mo. May ara man si Mel sabat ni Ron. Nailang na naman ako. So I tried to change the topic. By the way, nga early ka how? 3:30 pa lang man sa hapon. 5 p.m. pang out ni Mel sa work. Hambal ko kay Ron.
Ginhungod ko man tita kay gusto ko may time kita nga makaistorya, bonding. Pero sang time nga to, may something sa mga tulo kagihom ni Ron. Daw nagapa-cute nga daw nagapang-akit. Abi mo Ron, kay itsura mo balang husband ko, sang kaedad mo siya? Ay tuod tita, swerte gali sa husband mo. Swerte ko man kay Mel, kay pareho ka mo kagwapa. Sabat ni Ron. Nabatsyagan ko nga daw nag-blush ako sa ginhambal niya. Para hindi niya mahalata, naghambal ako nga, ay timing, may himo ko dessert. Dali, buligin na lang ko sa kusina. Nag-prepare na ako sa lamesa sa mga galamiton ko para sa dessert. Favorite abi ni Mel ang fruit salad ko. Hambal ko kay Ron. Sang sakto ko nakabuksan ng lata sang condensed milk. Ako na lang tita, hambal ni Ron. Accidentally, nauyatan niya ang kamot ko nga nagakapot man sang abridor kag lata. Nagtulukay kami nga duha. Kag nakabatsyag ako sang kuryente nga naglatay sa bilog ko nga lawas. Ginkuha ko ang kamot ko. O sige ikaw na, pati na sang evap ha, hambaw kay Ron. Ay, nako. After sad to hindi na ako mapakali. Daw istatwa ako nga hindi makahulag. Hindi ko kabalo kung anong himuon ko. Gani. Nagkadto na lang ako sa kwarto ko para magpanibin. Kaya ko awkward na gid. Hindi ko sure kung anong ginapakita sa akon. Type yagid man bala ako? Type ko man gid bala siya. Pero hindi pwede. Boyfriend siya sang anak ko. Ay. After sad to, wala na nakakadto sa balay si Ron. And the next thing I knew, nag-break na sila ni Mel. Siguro mga 2 months after sang last yung bisita sa balay. I tried to check his Facebook and it turned out he unfriended me. Nakita ko kung paano nabudlayan si Mel mag-move on sa breakup nila ni Ron. And each time na gina-comfort ko siya, daw ginakumos ang tughan ko. Ay deep inside, I know may sala ako sa anak ko. Isa ka sala nga, bisan wala mo ko sang may ginhimo nga malain, pero ang thought bala nga nataypan ko ang boyfriend niya, nakonsensya ako. Asa na rin na lang ako, DJ Cory, kabay pa nga babasa mong ako nga sulat. Love, Edna.